Magandang gabi sa lahat. May babahagi naman akong kwento sa inyo. Ako si Johnny. Ang karanasan kong ito ay nangyari noong 1994 sa Davao City. At ito ang aking kwento. Nagkaroon ako ng karanasan sa multo. Nasa second year high school ako na mangyari ito. Sa Malaybalay City po ako nakatira. 3 kami magkakapatid at ako ang panganay. Ang aking ama ay isang negosyante at ang aking ina naman ay isang guro sa lugar namin. Isang gabi, habang nakatayo ako sa balkonahe ng aming bahay, nilapitan ako ng aking ina at kinausap niya ko kung sasama ba raw ako sa kanya bukas kasi may field trip sila sa kanyang mga estudyante. Pupunta raw sila ng Davao City, kaya't agad naman akong pumayag kasi nainip ako sa bahay at wala akong mapaglibangan. Kinabukasan, maaga kaming umalis ng bahay. At ako ay sumali sa isang araw na paglalakbay na sa panahon ng bakasyon sa Marso. Nag-arkila kami ng maliit na bus. Sa gitna kami umupo ng aking ina. Habang tumatakbo ang bus, nagpalingalinga muna ako saglit. Hanggang sa may nakita kong isang babae sa aking likuran. Sa tansya ko, halos magkasing edad lang kami. Nakayako lang ito at nakasuot na mahabang tela na kulay itim. Kaya tinanong ko ang aking ina kung estudyante ba niya ang babaeng yun. Itinuro ko pa sa kanya kung saang banda. Nung tiningnan namin ito, wala na doon ng babae. Kaya ang nangyari ay napiko ng aking ina at pinagalitan niya ako kasi wala namang babaeng nakaupo doon. At pinagsabihan pa niya ako na wag raw akong manakot kasi hindi magandang biro yan. Kaya nanahimik na lang ako, yumuko at humingi ng dispensa. Agad naman ako nakaramdam ng takot dahil hindi pala tao ang nakita ko, kundi isang ligaw na kaluluwa. Pero ang pinagtataka ko ay nakakaramdam pa rin ako ng pagkaantok kahit kinakabahan ako. Hanggang sa hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Pagkaraan ng ilang sandali, ginising ako ng aking ina dahil andito na raw kami. At huminto na ang sinasakyan naming bus. Kaya't dandahan na kaming bumaba. Marami kaming napuntahan ng magagandang lugar. Pagtungtong ng alauna ng hapon, ay pumunta kami sa isang sikat na resort upang maliligo. At ito na ang huli naming pupuntahan sa aming field trip. Nang malapit na mag-alas 6 ng gabi at nag-agaw na ang dilim at liwanag, ay dahan-dahan na kaming nagbihis. Pagkatapos ay sumakay na kami sa bus. Habang nasa biyahe kami, may nakita kaming isang hotel. Kaya huminto kami sa tapat at bumaba. Pumasok kami at nagtanong sa isang receptionist kung may bakante pa bang mga kwarto at magkano ang renta nito. Nang malaman namin na marami palang bakante at mura lang ang renta, napagpasyahan namin na dito kami magpalipas ng gabi. Kaya maaga kaming naghapunan para maaga rin kaming makapagpahinga dahil pareho kaming mga pagod. Pagkatapos ay pumasok na kami sa kwarto. Bali 5 kaming matutulog dito. Sa kabilang kwarto naman ang iba pa naming kasamahan. Nagkwentuhan muna kami ng halos 2 oras hanggang sa nakaramdam na kami ng antok. Kaya nagkanya-kanya na kaming humiga. Ang 2 sa kanila ay nakahiga sa mga higaan at ang isa ay nakahiga sa isang sopa. Ang isang lalaki naman at ako ay nakikibahagi sa isang higaan. Ang silid ng hotel na yon ay may mga 4 na matataas na bintana at ang mga ilaw ng balkonahe sa labas ay nagpapakita ng anumang bagay sa loob. Noong gabing yon, habang tulog na kami, may umanig sa balikat ko para magising ako. Niyog-yog ako ng malakas, kaya nagising talaga ako. Akala ko, naginising ako ng aking katabi. Ngunit pagtingin ko, kinilabutan ako sa nakita ko. Dahil may nakatayong babae sa tabi ko. Maraming dugo ang kanyang damit at nagkasugat-sugat pa ang kanyang mukha. Hindi ako nakagalaw sa kama. Gigisingin ko sana ang aking katabi,
Ngunit hindi ko may galaw ang aking mga kamay at parang naparilisa ang buong kong katawan nang dahil sa sobrang takot. Pagkatapos ay dandahan itong pumunta sa pintuan at kitang-kita ko ang kanyang paa na nakalutang ito. Tapos naglaw ito na parang bula. Hindi ako sigurado kung totoo ba yung nakita ko at naisip ko kung paano kung guni-guni ko lang ito. Kinaumagahan, inisip ko na lang na hindi totoo ang nakita ko kagabi. Ngunit marami pa sa aking mga kasama o grupo ang nakatagpo ng parehong multo na may parehong paglalarawan sa iba't ibang kwarto. Noon ako nagkaroon ng kilabot at napagtanto na hindi ito isang guni-guni. May nakikita talaga ako at higit sa lahat, pwede talaga kong hawakan ng pisikal o isang taong gumagawa ng astral project o isang taong may superior na teknolohiya. Hanggang sa lumipas na ang ilang taon at hanggang sa nag-asawa na ako ay nakakaranas pa rin ako ng ganito. Pero hindi na ako gaano natakot kasi nakasanayan ko na ang mga ganitong pangyayari. At dito po nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, paki-comment po sa ibaba at paki-subscribe sa aking channel. Paki-on ang bell icon para updated kayo sa mga bago kong kwento. Maraming salamat.